Hello! So lumabas na yung Xbox na ROG. Aba kasi ng pangalan eh. Xbox ROG Ally X. Yan. So yan yung buong pangalan niya. Then meron pa siyang isang Xbox ROG Ally lang, yung color white na mas mababang variant, no? Pero ang pag-uusapan natin dito ay yung black na variant, no? Kasi inaabangan ko rin talaga yan. Kasi meron akong ROG Ally X and fan talaga ako ng Xbox. Kasi nakikita nyo naman sa mga vlog ko na mas pinopromote ko pa ang Xbox kaysa sa PlayStation. Kasi nga sa Xbox, guys, mura yung mga games niya. At kung meron ko, guys, PC Game Pass, so may mga games doon na malalaro mo for free na lang basta nakasubscribe ka doon sa PC Game Pass nila, na ang presyo lang, guys, is 185 pesos lang per month, no? So sobrang mura, no? Kasi sa PlayStation, ang PS Plus, guys, ang subscription noon is mga 500 pesos per month, no? So ang laki ng difference silang dalawa. Pangalawa, guys, merong region based ang Xbox. So kapag ka nasa Turkey region ka ay mas mura. Kaso ngayon, guys, ay hindi tayo nakakabili, no? Mas maganda, guys, bumili kayo sa Chile region or ano kaya sa India region, no? Diyan makakamura ka rin diyan. So yun, guys, ang ginagandahan kapag ka meron kang Xbox. So sa maganda pa nga doon, yung Xbox na yun is magiging portable na. Kasi, guys, malalagay na siya dito sa ROG Ally X. At yun nga, tinawag nila yun na Xbox ROG Ally X na sobrang haba ng pangalan, no? So iniba lang nun dito, guys, is yung kanyang grip. Kasi yung grip nun ay para na siyang sa Xbox mismo. Pangalawa, guys, is Z2 Extreme na yung kanyang processor, no? Kaya mas malakas na siya kaysa dito kasi ito is Z1 Extreme lang. So again, guys, sa mga nag-aabang noon, October, etong 2025, i-release na raw siya. So sana nga magkaroon ka agad sa Pilipinas noon, kasi alam niyo naman na medyo delay rin talaga minsan yung mga gaming handheld dito sa Pilipinas. So isa pa, guys, sa kabang-abang doon sa Xbox ROG Ally X ay yung kanyang OS. So Windows OS siya pero ginawa na siya for gaming. So kung meron ka, guys, sa Xbox, ganun na ganun rin yung interface kapag ka ginamit mo yung Xbox ROG Ally X. So wala na siyang start menu at kung ano-ano pa mga application na nagra-run sa background na hindi naman kailangan talaga, guys, sa gaming mo. So kung mako-compare natin to, guys, to para siyang magiging Steam OS na siya. So kung pang gaming mo lang, guys, gagamitin talaga yung Xbox ROG Ally X at di mo siya gagamitin sa productivity, sigurado yan, guys, matutuwa ka dun sa panibagong interface na ginawa ng Windows para nga doon sa ROG Ally X. So ibig sabihin nun, guys, sa wakas meron na talagang kalaban yung Steam OS at syempre yung Nintendo OS na parang isang OS rin, guys, na ginawa lang talaga para sa gaming handheld. Nagawa naman siya, guys, ng Microsoft. So pangalawa, guys, na inaabangan ko, syempre yung Lenovo Legion Go 2. Etong Lenovo Legion Go 2, guys, is wala pa siyang preferred date kung kailan siya i-release. Pero sana ngayon rin 2025, no, para maubos yung pera natin. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo, guys, mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Pero okay lang rin naman kung 2026 kasi sana makuha mo natin yung Xbox ng ROG Ally X tapos saka tayo bibili ng Lenovo Legion Go 2. So kung nanonood ka ng mga vlog ko, alam nyo naman na marami akong cons about sa Lenovo Legion Go. Unang-una na yan, guys, is yung battery life. So ang kinagandaan naman ng Lenovo Legion Go 2, guys, bukod niya sa Z2 Extreme na rin yung kanyang processor, ay malaking screen niya. So ang screen niya, guys, is 8.8 inches OLED screen. So yung mga big time player natin like Asus, MSI, and syempre yung Steam. Ang Steam Deck lang, guys, ang meron siyang OLED screen, no? So alam nyo rin naman na fan ako talaga ng OLED screen. Ngayon lang mangyari yan na sobrang lakas na handheld pero naka-OLED screen siya. So sa presyo nito, guys, wala pa akong idea pero sana kasing presyo lang rin siya ng Lenovo Legion Go, which is 47,000 yung presyo niya ng brand new. And isa lang siguro sa magiging cons ko rin doon, no? Kasi sobrang bigat niya. Ang research ko, guys, na bigat niya is 938 grams. So muntik na siya mag 1,000 grams, which is isang kilo. So, ang bigat nun. Pero ang kinaganda naman, guys, ang Lenovo Legion Go ay nadidetach naman yung kanyang mga controller. Kaya pwede mo siyang i-tabletop katulad sa Nintendo Switch. And sigurado naman, guys, na nasolusyonan na ng Lenovo yung kanilang battery life. Kasi ang re-release raw nila na battery life ng Lenovo Legion Go 2 ay 74 watt-hours. So, mas mababa pa rin siya dito kasi ito is 80 watt-hour. Pero, hoping pa rin ako, no, na pag pinagsama mo yung OLED at yung 74 watt-hour na battery, ay mas matipid talaga siya sa battery. And sa bagay sa inaabangan ko, hindi siya Windows PC gaming handheld, Android-based naman siya. So ito, guys, yung One X Sugar. Ito yung, guys, yung handheld na nagtatransform, no? At dalawa, guys, yung screen niya. So bagay na bagay sa ito, guys, kung gusto mag-emulate ng Nintendo DS. Diba? Kasi yung Nintendo DS is dalawa yung screen. Tapos ang cool niya lang, no? Nagtatransform siya sa kung ano-anong itsura. Pero yun rin yung worry ko doon, no? Kasi marami siyang mekanismo na gumagalaw. Alam niyo naman, guys, kapag may nag-i-slide or merong nag-flex na kamukha nga nung One X Sugar, mas mataas yung chance na masira, guys, yung mga mekanismo nun. Parang ganito, guys, no? Ito, meron ako dalawang folding phone dito, no? So ito yung
Honor Magic V2. Yan, so from cellphone, nagiging tablet siya pag pino-fold mo siya. Then ito naman yung Samsung Galaxy Fold. So from cellphone, nagiging tablet rin siya. Pero ang problema yan guys, yung loob niya nasira na, no? Kasi kakaganon yun eh. Yan. So yan lang guys yung magiging worry ko doon sa One X Sugar. Pero yung concept niya guys, no, sobrang cool talaga. So isa pa guys sa inaabangan ko sa mga Android na gaming handheld ay yung AYN Odin Tour. So nagkaroon na ako guys ng Odin 2 at masasabi ko guys na isa talaga to sa pinakamagandang gaming handheld kasi powered siya ng Snapdragon 2. So nagkaroon na rin ako guys ng Retroid Pocket Flip 2. At akala ko nga sister company lang to no? Bakit kasi laging magkaiba yung processor nila. Pero guys, yung processor ng AYN Odin Tour ay katulad na rin siya guys ng Retroid Pocket 5 at ng Retroid Pocket Flip na Snapdragon 865. Pero meron rin siyang mas malakas na variant which is yung Snapdragon 8 Gen 2. So parang ito guys yung direct na kalaban talaga ng Retroid Pocket Flip. Kasi guys, pareho sila ng clamshell design. Pero guys, mas astig to kasi nga dalawa yung screen niya. So kung mahilig ka guys sa Nintendo DS na emulation, so ito guys, maganda to kasi nga dual screen siya. And last na inaabangan ko talaga, ito na yata yung nakalimutan na nating lahat. Ito guys yung gawa ng Acer. Kasi ako fan talaga ako ng Acer, no? Dalawa guys yung gaming laptop ko, pareho siyang Acer. So yung isa is medyo luma na siya. Pero yung isa kong laptop ay medyo bago yun, no? Kasi RTX 4070 yun. Kaya talagang pang gaming yun. Pagdating guys sa laptop guys, wala akong reklamo sa Acer. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila nire-release yung kanilang Acer Nitro Blaze. So ang ginagandahan guys ng Acer Nitro Blaze ay may tatlo siyang variant, no? So yung una 7 inches, yung sumunod 8 inches. Pero ang inaabangan ko talaga dito guys is yung Acer Nitro Blaze 11. Kasi guys, sa ngayon, yan lang yung alam ko na magre-release ng ganong kalaki na PC gaming handheld, no? Kung handheld pa ba matatawag natin, no? Kasi 11 inches yung kanyang screen, no? So sobrang laki, no? Nakakatuwa. So hindi ko alam kung ano nangyari, kung ano ba yung balita doon. Kasi guys, nagkaroon na rin siya ng sneak preview and after ilang months guys, wala pa rin silang update doon sa kanila guys na gaming handheld. So hopefully guys na ma-release talaga to, lalong-lalo na guys yung Acer Nitro 11, no? Kasi nakakatuwa yun, di ba? 11 inches. Para guys, meron na tayong palaki ng palaki na gaming handheld. And isama ko na rin guys, no, na sana dumating na sa Pilipinas yung Lenovo Legion Go S na Steam variant na Z1 Extreme. Kasi ang alam kong available lang sa Pilipinas na SteamOS yung Z2 Go, no? So medyo mababa yun. Alam niyo naman dito sa vlog natin, lagi natin kinukuha yung pinakamalalakas. So sa ngayon guys, ang pinakamalakas na merong legit na SteamOS yung Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme na variant. Sana magkaroon na dito guys sa Pilipinas, no? At hoping na makakuha rin tayo nun. So yun lang guys yung mga inaabangan ko talaga ng mga PC gaming handheld. So kung meron akong nakalimutan dito, meron ka nang inaabangan, no? Mas maganda i-comment down below mo para mapag-usapan natin yan. So yung mga sinabi ko dito guys, yung mga legit na mga existing na talaga. Kasi sigurado guys, yung iba sabihin nila na, sir, di mo ba inaabangan yung PlayStation 6, yung Xbox na susunod, yung Steam Deck 2. So mga diniscuss ko dito guys, yung mga confirm na talaga. Yung iba naman yun guys is out of the market na pero wala pa dito sa Pilipinas. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated kung may bago bang labas na mga gadget ngayon. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!